Ah, yung masasabi ko lang, yung napulot kong aral sa Wag Kang Mangamba, at pwede kong sabihin sa lahat ng kabataan, eh, siguro may mga bagay na matatanda ang pwedeng gumawa, pero merong bagay na kaya ring gawin ng mga kabataan. Gaya ng ginawa namin doon na gumawa kami ng hakbang para may ayos yung bayan namin, yung paniniwala ng mga tao, kung sino ang totoong Panginoon, sino si bro. Kumbaga, kaya namin kumilos sa paraan na kaya namin. Hindi hindi na kailangan ng magulang, hindi na kailangan ng matatanda. Kumbaga, kaya naming maging isang buong grupo, lahat ka ng kabataan. Ngayon nga, napapanahon dahil malapit na ang eleksyon. Halimbawa na lang, malapit na ang eleksyon. Ngayon napapansin ko sa mga Gen Z, talagang mas active sila sa social media. Yung mga opinion nila, nasasabi nila. Yung mga kabataan, ang dami na nilang imik, ang dami nilang say na express. Kasi nakikita na nila nangyayari. Yun, may paki na sila, may paki na kami sa nangyayari. So, yun lang, kaya natin to, tulungan natin. Hindi lang yung matatanda ang dapat nating asahan. Kung hindi, may mga kaya tayong bagay na pag nagsama-sama tayo, ay mababago natin. Para po sa akin, yung talagang natutunan ko dito sa Wag Kang Mangamba ay sa character ko na masashare ko sa mga tao ngayon, sa mga nanonood, lalo na sa mga kabataan. Kasi nakarelate din po kay Joy Kapag ka talagang problemado ka, ang daming nangyayari sa buhay mo, tapos dasal ka ng dasal, feeling mo hindi ka niya naririnig. So, merong time na bumabali yung faith mo, pero ang natutunan ko po doon, dapat meron kang tiwala kay bro. Dapat may tiwala ka sa kanya na hindi ka niya pababayaan. Dapat hindi ka nagdadalawang isip na, narinig ba ako nito? Parang hindi naman, hindi niya ako sinasagot Ang natutunan ko po doon is all about the right time. Hindi mo dapat minamadali yung mga pangyayari sa buhay mo. Hayaan mo lang, magtiwala ka lang sa kung ano yung plano ni bro sa'yo at tatagan mo yung faith mo, yung paniniwala mo sa kanya. Well, unfortunately, with what I've observed sa generation namin bilang kapwa Gen Z, is totoo ho talaga. Pansin ko, less religious yung generation namin. And I think it's because instead of praying and naglalabas ng sama ng loob kay Lord, they just tweet about it. They always post about it. They rant online, which is, of course, another way of coping. Pero iba pa rin talaga natutunan ko sa Wag Kang Mangamba. Iba pa rin talaga kapag sa Diyos mo nilalabas lahat. Kapag sa Diyos ka naniniwala. Kasi pansin ko, mas hinahawakan na nila yung phone nila, mas active sila sa phone nila, mas pinaniniwalaan nila ang nakikita nila on social media instead sa mga nakasulat sa Bible. Instead na sa Bible yung mababasa nila, puro mga chismis sa FB. And I think kaya nagiging medyo problematic. I know, madaming ma-offend, but I'm sorry, it's the truth. Kaya feeling ko din, kaya sobra kami natamaan kasi isa po sa Gen Z ang pinaka-affected sa pandemic. Kaya natutunan ko dito sa Wag Kang Mangamba talaga na lahat temporary. Social media temporary. Social media is, it can be full of lies. Pwede din siyang source of truth, source ng communication, pero iba talaga ang pananampalataya sa Diyos, iba ang faith sa Diyos, na sana malaki ho ang naitulong ng Gold Squad, lahat kaming representations of Gen Z sa Wag Kang Mangamba para manumbalik ulit yung faith ng mga kapwa Gen Z namin kay Lord, kay bro. At sana mas doon tayo tumututok sa Diyos ang nabigay ng buhay sa atin, hindi sa Wi-Fi. Kasi mas madami tayong matututunan at mas gagaan ang pakiramdam natin kapag nagdadasal tayo imbes sa nagbabash lang tayo online. Kapwa Gen Z, my God. Yun ho.
I think kasi kaya ganito yung Gen Z since madami kaming access sa lahat ng platforms, almost all platforms out there. We question everything a little too much. Pero for me kasi when you have faith, you won't have to question anything anymore. Kasi sa time namin, we always ask for proof since meron ng pictures, meron ng laging evidence, meron ng videos. Pero kasi kapag malakas talaga yung faith mo, tulad ni Mira, kahit na dami niyang naririnig, ang dami naninira sa kanya, pero dahil malakas ang pananampalataya niya, hindi mo siya masisira. And laging magaan, gusto ko sana makuha yung mental health niya, yung mentality, yung state of mind ni Mira kasi yun yung goal napaka-peaceful. Kapag may faith ka talaga kay Lord, you won't have to question anything. Kuya Doms, meron kaming game sa taping na nag-i-improve kami na bawat eksena na magkasama kami, ibahan kami ng atake and then pagandahan kami ng atake ni Kuya Dom. So kung ano na yung maisip ko, so para kami nag-workshop ni Kuya Dom. So sige, ganito sa akin, sige, ganyan sa'yo, and then banda huli pag-uusapan namin yung eksena, kung paano yung gagawin naming atake, dapat iba naman, dapat ganyan. So, yun, para kami nag-workshop at masaya ako. Din. Kasi gaya nga po nung sabi ni Seth, of course, direct money. Tapos alam ko yung mga cast na makakasama ko, yung mga artista, as in mga veteranong actress, veteranong actor. So ako bilang baguhan na kinakabahan ako, as in hindi ko alam kung paano ba ako kikilos doon kasi mahihain po talaga ako kapag sa unang meet ko sa mga tao. So ako na parang, ano bang gagawin ko? Baka pag ginawa ko to, hindi magustuhan ni Direk, baka pagalitan ako. So ganon, ang dami kong iniisip. Pero habang tumatagal po, yun nagiging close na kami. Nagiging close ako sa mga cast, sa directors po. And ayun, yun pala naisip ko na, okay naman pala, basta i-relax ko lang yung sarili ko. And yun nga po, maging collaborative ka sa director. Masaya ako na nakatrabaho ko po silang lahat kasi marami akong natutunan and marami akong mga bagong knowledge na nalaman. Ayun. Ayun lang po. Sino next? May second question lang si Kuya Alan to Seth, no? In relation to your win as sa Star Awards for TV sa MMK. Saan mo raw ba gusto mas makilala? As a solo dramatic actor or gusto mo rin meron kang established na ka-love team, yung love team nyo ni Andrea na parang Katniel? Siguro po ako po ang plano ko talaga, si Ali po kasi, si Andrea, kaya mo siyang, alam mo yung pag nakilala siya ng tao, si Andrea, yung bida sa Annalisa yan. Ako pag tinanong mo sa tao, yung kapartner ni Andrea, si Seth. So sa ngayon po, gusto kong marinig. Kuwari, nagtanong sa tao, si Seth, oo, yung ano yan, yung ganyan. Oo, yung iba naman. So gusto kong mag-build ng sarili ko. Gusto kong may papatunayan sa sarili ko. Siyempre, unang-una sa sarili ko and then sa mga taong nandyan, naniniwala sa akin. At siyempre kay Ali. Gusto kong mapatunayan kay Andrea na sasabay ako sa'yo. Uy, Sabay naniniwala tayo. naman ako sa'yo Ganon. Yun yung mas priority ko na, sinasabi rin sa akin ni Ali yan, sinasabi niya rin sa akin na buo ka ng sarili mo. Buo ka ng ikaw, buo ka ng set, buo ka ng sarili mong craft. Yun. At yun po yung ginagawa ko ngayon, doon ako nagpo-focus. Minsan pag wala akong ginagawa, nag-movie marathon ako mag-isa and then kung ano-ano maisip ko, ganyan-ganyan. So yun po, gusto ko sabayan si Ali. Gusto ko siyang sabayan. At gusto ko rin na sabay kami sumigat. Gaya po ng sinabi nyo na parang Katniel, gusto ko na marating yung narating nila. Sa sarili namin pamamaraan po. Okay, for me, speaking sa POV ni Kyle, for sure na-enjoy niya tong show na to kasi siya yung super friendly, siya yung nag-first move para hindi mahihiya tong katrabaho niya. He's super caring din and makulit kasi siya, parang halos lahat ata ng cast friends niya dito
So, I know na-enjoy niya to, mamimiss niya lahat ng cast, especially Mama Ibyang, and Kuya Enchong din, of course si Seth, ang kanyang Oo, si Seth talaga. support niya for Pinakamamimiss niya. life. Si Seth talaga pinak dito. So, ayun po, alam kong mahal niya to and thankful siya na nabigyan siya ng ganitong opportunity, and I know na he's very happy kasi na-portray niya ang character ni Rafa. Ang pinaka nagustuhan ko kay Ali is napakatotoo niyang tao. Napakaiba niya sa lahat ng nakilala ko kasi grateful ako sa lahat na nakilala ko na kaedad ko na kasabayan kong lumaki, na nasa showbiz, simula ng mga 10 years old, ganyan. Pero siya kasi, yung di ko siya kinasanayan na yung katrabaho ko na meron high school life, na na-experience lahat ng hindi ko na-experience. Siya, buo niya yung childhood niya. So ako actually nung una ko siya nakilala, I was very fond of him kasi sobra ako natutuwa sa lahat ng kwento niya kasi naisip ko, wow, kung ako kaya di artista ngayon, yun kaya yung ginawa ko. Yun yung sobrang curious din ako sa kanya, sa pagkatao niya nun kasi alam ko, alam kong makulit siya eh. Alam kong, pilyo yan eh. Pero nung una ko siya nakilala, hiyang-hiya siya. Pero Hindi tignan ako niyo naman pilyo. siya. Hindi ako Pilyo pilyo. ka. Hindi ako Pilyo makulit. ka. Sobrang pilyo ka. Pero ayun, isa yun sa pinaka nagustuhan ko sa kanya. At sa ngayon, ang pinaka gusto ko kay Ali is tatag yan. Hindi siya napapagod at hindi siya marunong mag-give up si Ali. Kapag gusto niya isang bagay, alam niyang gusto niya yun. At yun yung mga isa sa qualities na hinahanap ko sa isang tao. Go-getter and hindi mabilis mag-give up. Ayaw natin yun. Pagiging anak niya. Ah? Pagiging anak mo sa magulang mo. Okay. Kasi kami, mga kabataan, nabigyan niya ho ng bahay. Bawat kwarto may aircon yung mga kapatid niya. Ngayon lang yun. Kaya nga, ngayon lang yun. Pero sa edad mong yan, malaki na yan. Yun po. At syempre, yung sa pagtatrabaho niya, dahil minsan, tao lang din naman ho ako, napapagod din ako. Pag sa work din, napapagod po ako. Siya yung nagsasabi sa akin, siya yung pumipitik sa akin minsan na, oy, trabaho ka, parang ganun ho. So, hindi lang basta, alam mo yun, hindi lang basta iniisip namin yung career naming dalawang magkasama, kung hindi iniisip niya rin yung career ko individually. So, yun po yung, yun po, siya minsan nagre-remind sa akin na, siya po yung siya po yung nagre-remind sa akin na sa IG post, oy, mag-post ka, ganyan, oy, kailangan natin ganyan. So, uy, Ali, kailangan mo mag-post kasi ganyan. Siya po yung nagpapaalala sa akin at tinutulungan niya ako matuto sa mga bagay-bagay na hindi ko po alam. Dahil ako, galing naman ako sa itong buhay lang, tapos biglang tumawid sa ganito. So, yung mga ginagawa ko ngayon, hindi ko nakasanayang gawin noon. So, siya po yung tumutulong sa akin para matutunan ko yung mga bagay-bagay kung paano gawin. So, thank you. Thank you sa kanya. Thank you sa iyo, Ali. Thank you din. So are you Way it works. Kami po ni Kyle, meron kaming goal para sa love team namin. Like, may dream kami para sa aming dalawa. And meron din kaming dream ng sarili namin. And kapag pinag-uusapan namin yung love team, yung kay Sin, like, pag ganito, ito yung gagawin natin, kailangan focus tayo, dapat professional tayo. Ginagawa namin yung, binibigyan namin ng justice, yung mga bagay, yung mga opportunity na binibigay sa amin, kino-consider namin as blessings. And
yung mga pagkakataon na hindi kami nagkakasundo pero at the end of the day, we make sure na okay kami. And I think, ayun yung isa sa mga formula. Hindi ko alam yung exact word, but I think yun yung isa sa mga formula Recipe. natin dalawa para mag-work yung love team namin, para mag-work kami. And yung trust and yung honesty namin sa isa't isa, transparent lang kami. Ayun po. Ali, Andrea, huwag kang mangamba. Dahil, ito lang, in short, lagi ko sinasabi sa'yo na bumaligtad man mundo, lahat ng tao sa paligid mo bumaliktad sa'yo. And then, nalungkot ka. Andito ako, Ali. Andito ako. Pwede mong ilabas sa akin yung sama ng loob mo. Maaasahan mo ko, hindi kita pababayaan, hindi kita hahayaan na ma-down. Hanggat maaari kung ano yung kaya kong ibigay sa'yo, oras man, effort man, ibibigay ko para sa'yo. Yun lang. Kaya huwag kang matakot. Andito ako si Seth. Si Yancy, si Tisoy, si Kano, andito ako. Ha? Seth, huwag kang mangamba dahil kakampi mo din ako sa lahat. At hindi lang ako kakampi mo, pagtanggol mo pa ako, alam mo yan. At hindi din kita pababayaan, lalong-lalo na kung feeling mo mawawala ka, alam mo na nandito ako bilang isang strictang kaibigan sa'yo. Andito ako para ipaalala lagi sa'yo kung bakit ka nagsimula. Dito ako lagi para ipaalala sa'yo na maraming nagmamahal sa'yo. Maraming sumusuporta sa'yo at maraming naniniwala sa'yo. At huwag kang mangamba dahil lagi lang ako nandito. Always, 24/7. Okay na yun. Siguro kung may sasabihin ako kay Kyle, huwag kang mangamba kasi gaya nga nasabi ko, kung pakiramdam mo na ayaw sa'yo ng mundo, nandito ako. And anytime, pwede mo akong lapitan, pwede mo akong takbuhan, and I will always be here for you. So, huwag kang mangamba. Ayun po. Mga kapamilya, sa lahat po ng nanood ngayong gabi, maraming salamat. Sumubaybay ngayong gabi sa Press Family na nandyan na handang makinig sa kwento ng Huwag Kang Mangamba, sa kwento ng bawat isa sa amin. And siyempre, generally sa lahat po, sa mga nagmamahal sa amin, sa bawat cast ng Huwag Kang Mangamba, maraming salamat po sa inyo, sa bawat gabi na nag-aksaya kayo ng oras para mapanood kami at makapulot man lang o may matutunan man lang na naibigay namin sa inyo at nakarelate kayo at natuto kayo at gumaan ang pakiramdam nyo kahit papaano. At gusto kong sabihin sa inyo na si Broho, sa atin, nagtatampo siya dahil bakit? Tayo lang naman ho ang nakakalimot sa kanya dahil siya hindi siya nakakalimot sa atin. Si Broho ay hindi lang nakikinig sa problema. Pag masaya tayo, pwede natin siya kausapin. Pag wala tayong kausap, andyan siya. Hindi lang ho sa problema siya nakikinig. Kahit anong topic yan, boring yan, handa siyang makinig. Kapag meron kang, pag sabihin natin nakabili ka ng isang bagay na gusto mo, i-share mo sa kanya, uy bro, nakabili ako ng ganito, sobrang sarap sa pakiramdam. Happy siya doon. Hindi lang dapat sa malungkot tayo, doon natin siya kakausapin. Hindi. Dapat kausapin natin siya all the time, kahit maliit na bagay man lang yan. Kahit hindi natin sabihin sa utak natin, sa puso natin, kausapin natin siya. Yun lang ho, maraming salamat po sa inyo. Huwag ho tayong mangamba. Siyempre, maraming salamat ho sa nanood ngayon sa MediaCon natin. And sa press people, maraming salamat ho sa inihanda niyong mga tanong para sa aming lahat. At sa lahat ng tumangkilik at lahat ng sumuporta na Huwag Kang Mangamba since day one at hanggang ngayon sa healing finale namin, maraming salamat ho sa pagsuporta, sa lahat na nagpapatweet, sa mga fans, sa Brilliance ko and sa Setria Fam na laging nagpapatrend. Maraming salamat sa effort nyo. And sana ho nakatulong kami na maibalik si Bro sa inyo. At
sana dalhin nyo ang mga aral na natutunan nyo araw-araw at sa panghabang buhay at huwag niyong kakalimutan si bro at huwag kayong mangamba dahil mahal tayo ng Diyos. Huwag niyong kakalimutan yan. Gusto ko magpasalamat mula sa puso ko sa mga taong sumubaybay sa amin simula unang araw, simula nung first episode namin at hanggang ngayon na tumatangkilik sa aming teleserye na Huwag Kang Mangamba. Maraming salamat po. And sana marami rin kayong natutunan at sana naging masaya kayo dahil kasama namin kayo sa paggawa ng show na to. Hindi namin to ginagawa para sa amin, ginagawa namin to para sa inyo. At sana po hanggang sa last episode namin nandyan kayo para subaybayan ng aming show. And of course, sa Karels and Kaisin family, happy 3rd anniversary Kaisin family. Salamat sa support at pagmamahal na binibigay niyo sa akin. Sa amin ni Kyle, sobrang na-appreciate namin kayo. Sayang lang wala siya dito. Pero I know, sasabihin din niya, maraming salamat and we love you. And of course, sa aming directors, maraming salamat po. Akala ko wala na akong mabibigay sa character ni Joy, pero pinush niyo ako hanggang sa pinakadulo. Kaya po maraming salamat dahil nilabas niyo yung akala kong wala na dito. Maraming salamat po sa mga co-actors ko. Maraming salamat po, inaalagaan niyo kaming lahat dito. Hindi lang ako. Salamat dahil hindi po kayo masungit sa amin. And of course, sa lahat po ng nanonood ngayon, maraming salamat po. Sinamahan niyo kami kahit medyo matagal na to. Sana po nag-enjoy kayo. And ayun, huwag kayong mangamba at huwag kayong malungkot kasi nakikinig parati si bro at lagi siyang nandyan sa tabi natin.